Hello guys and welcome back sa panibagong episode na naman ng Wanderlust React! So ayun, on today's episode magre-react kami sa part 2 ng pelikula ni Direk Eric Mati na Aswang Chronicles. Ngayon, magre-react tayo sa Kubot. Ano bang napanood yan? Ako, di ko pa rin napanood. Napanood ko yung part 1. Ganda nun. Oh, alam ko, nagtrabaho si Boss Nix doon sa... Hindi, dito siya nagtrabaho. Ay, dito? Hindi, dito sa Kubot. Ay, sa part 1 hindi. Hindi. Ayun. Wala pa ako nun. So, hanapin natin kung anong part yung ginawa dito ni Boss. Yan. So, let's go guys. Magre-react na tayo sa VFX ng Kubot by Eric Mati. By Direk Eric Mati. By Direk Eric Mati. Roll the intro! Okay, ready? Okay, let's go. Bilis ito. Jeep, ano yan? Bus? Jeep bus. Pumipitik ka. Bilis. Okay, unang mapapansin agad natin dito is hindi naka-track fully yung ano nila, background. Please. Sa makikita mo, hiwalay yung galaw ng sasakyan sa dito sa background. left side, makikita mo yung movement. Tingnan mo, bumibitaw, ayun ha. Okay. So, naka-chroma siya. So, different plates yung pag-move ng camera sa background, tapos different din yung movement ng camera dito sa loob ng bus. Okay, gets. Nag-recasting sila. Hindi na si Lovie yung ano. Si Lovie yan ah. Hindi na. Kumuha lang sila siguro ng kamukha ni Lovie. Ay, talaga? So, bakit siya nag-recast? Hindi ba kaaswang din sa Lovie? Kaya niya mag-change? Baka, shapeshifter tawag dun, di ba? Okay. Ay. Okay. Uy, yun yun. Ano yan? Afro, naka-afro sila. Ayoko sabihin pero parang pubic. Ayan ah. Uy, ganda ah. Ganda ng detail ng ano, ng buhok. Also, ganito sila all throughout. Grabe. dami. Hirap niyan. Kasi kung all throughout, ganito yung buhok nila, di ba? Parang sobrang tagal nito yung Lahat ng scenes na nandyan sila, ganyan yung buhok nila. Tapos parang ito yata, Boss Nix, yung ano, no, almost parang default ng ano. Oo. Pero baka may mga adjustment pa sila ginawa. Pero pag naglagay kayo ng hair, minsan nakatayo na yan eh. Naka-stand. Tapos kinocomb din yan sa CG. Inaayos para magmukhang maayos. Pero dito, parang konting adjustment lang yung ginawa nila. Then, konting simulation para pag gumagalaw yung tao, nasunod yung buhok. Sa 3D software na ginamit nila, yung head model, dun kinabit sa dito. Tapos kinabit yung hair dun, tapos yung hair lang yung na-render. Oo. Okay. So, mapapansin nyo rin, iba-iba ng resolution yung hair nila. Oo. So, sa front, yun yung mas detailed. Tapos yung banda likod na, medyo blurry na siya. Kasi, parang siguro hiwa-hiwalay pa rin ng ano. Or maybe sinunod nila yung camera. Aperture nila siguro 1.8 or 2.8. So, medyo mas sharp dito sa harap. Tapos nagbubokeh na sa likod nila. So, yun yung nanonotice ko. Tsaka maganda rin yung ginawa nila na ano, iba-iba yung kulay ng buhok. Siyempre, yung mga tao, para sa tao, di ba? Hindi lang black yan, may brown. May brown, may puti. May puti kasi matanda na. Inaalala niyo yung sa ano, yung sa Victor Magtanggol. Yung ano, si Josa. Yung gumanon. Yung, maganda naman doon siya. ito mas okay ito kasi mas by volume siya. May volume. Tapos yung... Parang tsaka 3-dimensional siya. Doon sa Victor kasi nag-flat eh. Biglang naging isang solid. Ay, ang ganda ng ano doon oh. Nung tama ng ilaw doon sa buhok. Kasi live yan. Live yun? Yung ano na yan. Diyan part na yan. Ito?
Live to? Ay, hindi. Hindi. Kala ko, Pero maganda kasi. kala ko yung ilaw nung ano. Buhok ba to? Oo, yun yung ganda ng tama. Hindi. Gumagapang yan eh. Nakadapa yan eh, si Kubot. Oh, ang galing kasi yung niya, yung light, nagsishine through sa buhok. Yung na-notice ko, guys, wala lang siyang contact shadow sa mukha niya nung pagka-reveal. Meron naman, konti lang. Tapos kasi yung feathering ng shadow niya, ang bilis. Parang pag-black, tapos biglang muka. Yan. Yung sa akin kasi parang nag-stand out kasi yung mukha niya kahit ganyan eh. Pero ang alam ko, ginawa yung shot na yan, may live yan, na buhok, then pato ng CG. Ay, okay. So may talaga sila. May reference sila na Buhok buhok talaga na malaki. Ayun lang yung block ng mata niya ulit. Okay. Malakas wala, Andrew Kramer Demon Face Yung mga very generic na eye effect. Bali, solid na black, na may feathering. Kasi, guys, hindi natural yung black niya sa blacks dito ng Yung mata. Kung makita nyo, yan yung pinakamaitim na part sa footage. So, hindi siya natural. Kasi may details pa sa buhok eh. Pero yung mata niya parang void na talaga. Parang naging standard ko na tuloy yung black na mata, yung kay Piolo sa Malya. Maganda sa kasi talaga yun. Oo. Oh, yun. Ayan. Galing yun. Pero okay yung talaga yung ilaw ng sun sa buhok niya. Yan Ang realistic niya tignan. Ang galing ng buhok, guys. Yung hair simulation. Wow, panood lang natin ng ganito kong effect kanina. Yun. Yun lang. Pinend. Yung 2D. So, guys. Okay yung sana yung buhok. Kaso nga lang, nung pag-bend na ng bars, 2D. halatang 2D na siya, guys, na niliquify. No hair day. Ano yun? Bad hair day. Mahangin ba sa labas? Uy, ganda no. Ganda nun, ganda. Siya, either contact dun. ropes ang ginamit nila, tali, na ginanon yung sa effect, tapos pinatungan sila ng buhok. Dami niya. Dami niya, no? Hirap yun sa Minsan, di na natin mananotice kung may mga imperfections yun, kasi... Ano kaya ang unang naisip ng VFX supervisor dito, no? Kung ako? Nung binigay sa kanya yung concept. Taray! Parang minamatay yung part sa'yo na may no? Kuha. Okay siya kasi ang realistic ng pagka-drag sa kanya. Hindi lang siya, guys, visually may contact siya, pero yung force niya, totoo, ramdam mo yung bigat ng tao. Ganun. Yan, Yun, Galing. Ayun yan. Pinatay na agad siya. So, bali, Kasi pinatay wala siya na kasi siya. hindi naman siya si Lovie Poe. Yun lang, Spider-Man. Hinigop yung niya, kabataan niya. Lamang loob. Yun, may mga... Hirap niya, no? Medyo lang. Mm. Bagong, oy! O para sa inyo practical. na, CG practical. Para sa akin, tignan ko na. CG? Yan, Hmm. Hindi, CG pala. CG. Sorry, CG pala. Naputol yung kamay niya? CG Oo. yun. Kita mo? Galing, no? Ay, nag-iba yung kulay ng buhok niya. Kasi nga, hinigop niya yung energy no. Bumata siya. Hirap yan. Isa sa pinakamahirap yan sa akin kung ano ako gagawa. Yan yung totoong buhok. Yan yung totoo. Ito yung totoong practical. buhok pala. Dinakpan lang nila. Saan yung bata? Tumalsik sa labas? Pero bakit ang tanong ko, bakit hindi nag-stick dun sa style sa unang Aswang Tiktik Chronicles? Di ba, parang yung una comic style siya. Bakit dito parang hindi na? Yung part 1, para siyang stylistic, na stylized talaga. Tapos, obvious siya na nasa green screen sila na environment, ganun. Pero, kasi, parang, eto nag-iba talaga yung style eh. Parang hindi siya cohesive, no? Pabibi, nag-iba na yung vision na naman. No, mga nag-iba na naman yung vision. Boom! Ayun, iba yung ibang layer yung smoke. Practical daw, practical tama. Yung sabog. Tapos, may Dinagdagan. pinatungan nila ng na, Pinalaki. oo, yan pero may totoo dyan, sabog. Diyan lang, may fake lang dito na parang, may Ayun. gumano, no? May Kilay black nasira, siya. pero may totoo dyan na sabog. Ano pa napansin nyo dyan? Pinalaki lang. Chroma lahat yan. Dito mag-end yung pero yung floor, Yung floor, kasama. kasama. Yung bus. Ay, yung bus. Then, eto. okay. Chroma, Wala na yun. Yes. So, mas maganda yung nila ngayon kaysa yung dati. Okay. Mas maganda yung part na pagkakaano nila dyan. Pero sa Tik-Tik pa rin, ito, nag-work pa rin siya para sa akin. Kasi Para consistent yung feel eh.
Kubot. Kubot. Yan, dyan ako na, yung kulay blue. Ayun lang. Uy, maganda yung ano ng ano. Higop. Yung P6 ng ano niya. Okay, balikan natin yung niya. Ang daming patong lang, oh. Ano yun? Oo, kasi pinatunan talaga yun. Hindi siya, maayos na nakalapat. Yung ngipin din. Dapat blur nga yung ngipin eh. Kasi gumagalaw. Gumagalaw yung mukbok. Saka dapat nga hindi kasi ganyan black na black. Yung, sa paliyang mata mo, dapat hindi yan ganyan black ganyan na black. oh. Yung bibig mo, hindi dapat ganyan na black. Kasi may ilaw ka, pinatamaan ka ng ilaw eh. So, kailangan may details pa rin siya kahit konti. Kasi may reference na sila ng black dito. Oo. Nag-iba yung nag-iba. Yung pala yung binuga niya eh, yung pansip-sip. So, dapat may details yan eh, yung binuga niya na black na yan, hindi siya black. Kala ko tuloy usok lang yung binuga niya. Vape. Boom. Okay, boom. Ang ganda ng contact niya. Okay yung contact niya. Di ba yan may practical? Hindi ko maalala kung may practical. Ganda rin ang shadow niya. Wala po, walang ano yan eh. Walang practical dyan eh. Yung pagkaano sa mukha niya. Nag-away-away na sila. Focus sa blue. Bakit blue yung ginamit nilang dugo? Sa ano yan? Sa rules ng MMFF. Ay, okay. May rules yan. So actually, ang umpisa niyan talaga, dugo lang, right? Tapos pinapalitan. So, kailangan daw, hindi masyadong go. Uy, si Mia Khalifa. Yun lang. Ay, no. Wala. Oo nga. Lang yun. Tumatagos yung dito sa part na to na notice ko lang guys na habang nakalabas na yung ngipin niya, tumatagos yung yung ibon. Yung ibon sa ngipin. Okay. Sumakas pa sa ngipin. Kahit buo naman yung ngipin. Nagkiklip siya sa ngipin dito, may part. Di tsaka wala kang yung shadow. Shadow contact. Kasi dumadaan siya sila sa ilaw sa ibon. Wala din shadow contact. Pati reflection sa salamin. Sa salamin. Yung reflection niya nga sa salamin, ilaw eh. Ilaw pa sa set at. Ilaw sa set. Hindi ni siguro natanggal. Kasi guys, Studio light. Sa mga post-production guys, tinatanggal talaga yan. So yung director, kailangan niya na... So, naka-work on ako sa isang Metro Manila Film Fest din na naka-glasses si isang character. Hindi ako magsasawang isayaw ka habang buhay. Wow. Galing. Ganda na, no? Ganda nun. Sige. Hindi siya perfect guys, pero maganda yun. in this, okay na sa Pinas, na quality ng okay siya. Galit siya eh. Tas it helps yung yung practical na buhok nila na sinusuot para magbigay reference kung gaano ka dilim or gaano sila maapektuhan ng lighting. Kasi nung pag-transition, pagkabalik ng CG na hair, para ang seamless lang nung pagka-blend niya sa practical na buhok. Kumot ba yan? Oo, siya yun. Ay, siya yan. Bakit mabait siya dyan? Hindi nyo alam, no? Kwento ko. Sige. Kasi kalaban na nila si Casey. Ay, so isa na yung kalaban nila. Galit din sa kanya sila. Kakabay din nila yung si Casey. Pero aswang sila, pero iba ang nila. Iba yung magkaiba sila ng advocacy. Oo. Tanong ko, transition ba to from CG to or like may practical siya na sunod dyan? Pagka bubukas ng malaki, doon na CGI. Okay. Ayan, CG na yan. Sa CG to. Yan, pag ganun yan. Ayun, Balik niya. Okay, gets. Good yung lighting dun sa moon. Ay, CG yung damit. So, yung workflow nyo dyan, boss, pula dapat original lahat yan. So, change lang yung hue sa red. Hindi ko maalala. Pero parang noon na pula. Tapos, parang ganun, pinalitan na lang. So, every time may pula din, nire-roto out nyo na lang. Sa yan, nasa mga monster. Okay. Yung mga Yung mga tao, dugo talaga. dugo talaga. Okay. Uy, may green pa na lumabas. Alam mo, mabaho eh. Diba? Bakit may ganun ba? Parang nawawala ako sa parang nawawala ako sa drama tsaka sa... Tsaka ang vibrant nung Nung kulay ng kulay, violet. violet tapos Siguro dapat ginawa na lang yung boses na lang. Parang flashback lang naman eh. ang okay naman yung effects guys, pero ang lang namin yung ba't Di siya bagay. parang di bagay. Walang problema sa effects. Yung lang doon sa ba't nagkaroon pa ng ganun. Same sa guys, same lang to sa Thor Love and Thunder na may part doon na may bata na lumabas. Parang lumabas siya tapos binash yun kasi parang out of place, di ba?
Ako rin na Ay, may ganda gawa. nun. Ka. Nung labas. Pero yung CG, ibang tao. Parang yan, ako lang din yung Ikaw yung nag-compose. Okay. Lalahanin mo, baka Kaya nga. baka mali, nakagawa ng credit eh. Sa dami ng shots eh. Dito okay siya. Yung itim ng mata, may detail siya. Oh. Diba? May detail siya. Tapos may detail din yung ganito. Pinugan niya. Hindi ata akin. Hindi ko maalala. Wow. Ito yung nag-animate na itong ang galing na nag-animate. Tsaka yung nag-render. Ganda ng contact niya. Oh. Ganda ng contact niya. Ay, Ganda na, no? ganda ang pagkaano niya. May practical bag ginamit dyan. Opo, Sa opo. parang Wala, full CG yung Ganda. Oh, CG yung dila talaga. Hindi, I mean yung pagkalabas ng dugo ng effect. Ay, wala. Yan. Kaya, CG rin yung logo. Lagay na lang, talsik na lang yun. Okay, guys. Pero ang ganda ng sumabay siya. Yan, oh. Yan lang. Parang Yun lang. parang na-off ako doon kasi may na-notice akong sobrang gamit na effect. Basically, nasa pack siya ng action na chance ni Andrew Kramer. So guys, matagalan ng effects pack na yan. Way back 2009 na ito, 2000 Tapos, nagagamit na siya kahit saan mo makikita, meron yan sa mga May bilis na mabibilis na turnover kasi may siya. Kumbaga asset siya, video Sobrang, na siya. thankful kami doon kay Andrew Kramer. Oh. Kasi siya nagpadali ng buhay na Yung mga, halos lahat ng nagsisimula sa film nung dati. VFX, ganun. Ay! Uy! May problema dun. Pagkatusok sa kanya. Di ko rin maalala ko ako may gawa. Pero kasi iba yung kulay nung dugo niya sa Ayun lang. Okay. Parang nagiging sobrang blue siya na dito. Oo. Tapos, iba din dito. Parang siyang Wanderlust. Kagaya sa bibig niya, may dugo fresh naman sa bibig eh. Pero yung talsik dito sa Parang pinta na o di kaya parang pintura. Pero alam ko yun. PD. Practical. PD, Oo. Nakadikit sa dito lang. Yung sa, kamay. hindi. Sa kamay. Nakadikit Sa niya. ikpag. Alam ko Oo. Kasi ang gaan niya. Ang gaan Di niya. tsaka nasa pinaka siya, hawak niya yung pinakadulo. Dulo. Dahil meron pa lagpas dito eh. Ikaw gawa niya, Boss Lex? Hindi ko pa, pero parang ako ata ako rin ata dyan. Alam ko yung buong sequence na to, simula sa ayan. Di sana, na lang, practical na lang sana yung pagi. Nanghihinahin ako dyan guys, kasi yung shot na yun, medyo mahaba yung gawa ko dyan, medyo mahaba yung binigay sa akin. Then pinabawasan nila kasi nga, medyo gory kasi. Wala na akong shot, di na yung shot, hindi ko na na-save. Pero nangyari yan, buwaba pa yung head niya hanggang dun sa tubong nakatusok sa Bali nag-bounce pa. mga nag-bounce pa siya. Pero dito, ang pinakita na lang Bilis na is, lang. clip lang na natanggal yung leg niya, ay yung ulo niya sa body niya. Parang short na lang. Yun, gano'n na lang. So, hindi na nakitang gumulong pa siya sa baba. Pwede ko sinadya yung pagkablo ng ng mga monster. Kasi kung bawal yung red sa MMFF, dapat ito. Hindi, kasi Hindi, sobrang Ang dami. gory, sobrang dami ng Dami lang. Sa bagay. Yung Lumuluwa pa kasi sila ng doon. Ganyan Ang dami nga ditong... Oo, di ba kaya kanina yung mga pinapatay yung tao, di ba? Daming Tatalsikan yung mga maraming dugo. For Kubot, guys, actually, di ko pa napanood ang film na to. Napanood ko yung part 1, pero yung part 2, syempre, hindi ko na napanood. Ang sa akin, nag-stand out talaga sa akin yung buhok. Kasi kahit yung sun, nag-shine through siya sa buhok. Medyo realistic, para sa akin realistic siya tignan. Kaso nga lang, syempre, may mga parts lang, hindi pa siguro sobrang convincing. Pero ganun, overall, maganda yung VFX dito sa Kubot, sa akin. Sa akin, para sa isa sa gumawa ng mga effects, mas okay siya kasi doon sa tik-tik natin. Para sa akin, for me, parang nakita ko pa siyang hiwalay. Pero dito, doon sa bus scene, chroma yun, then maganda Mas malinis yung dito. So, ilang years yung agwat from tik-tik to ganito dito? Hindi ko alam. Hindi ko alam. So, Pero feeling ko kaya mas maganda to kasi mas grounded siya sa reality. Kasi yung last na franchise, yung Tik-Tik, lahat studio eh. So binuild nila yan from scratch. So sobrang hirap kasi nun gawin. Ito kasi may mga ilang chroma sila pero konti lang. Tapos lahat na sila on location na sila. Pero para sa akin as someone na, siyempre bata, as nanood dati ng Tik-Tik,
Para sa akin, nag-help siya sa akin na mag-build ng ng character sa pelikula. Iba siya Iba siya sa ibang pelikula. O sa studio siya, pero nag-stand out siya sa akin. Tapos naging okay din siya tignan kasi nag-help siya sa storytelling. Yun nga. May mga comment kami doon. Panoorin mo. Oo nga. Ang hirap nitong ginawa kasi dalawang team ang company ang gumawa para maayos nila tsaka maano nila yung time, hinati nila yung mga shots. Then yung napunta sa amin, yung part na huli, nakita ko yung puyat ng mga artists na pabalik-balik yung shot, daming revision na nangyari. Pero ang ganda naman yung output ngayon nung Simultaneous ba siya na kayong dalawa or like may binigay sa inyo sa last part? Meron. Okay. Mga ilan bossings yung gumawa nito? Hindi ko alam. Hindi ko alam na actually talaga sa Pwede ka naman siguro banggitin yung company, Mothership and Blackburst. So, dalawa sila naghati sa Nakita ko yung paano nila nag-struggle sa mga babalik na revision yan. Iyak kasi Bostik. Yun yung dyan. Yun yung medyo mahirap kasi naghabol kami ng time. Kasi parang malapit na rin yung showing. May ginagawa pa ako Konti ng time niyo sa post, no? Oo. Gano'n mo katagal ginawa to? Hindi ko matandaan pero may 3 months. Yung lahat na yan. Lahat na yun. Balik 3 to 4 months yung post. Nag-start kayo ng post. Hindi ko matandaan. Hindi ko sure guys So bigyan natin ng 7 months. So yung part mo lang Boss Nix, yung sa mga effects sa mga lalaking aswang, ganun? Or may buo ka din ng mga scenes? Sa mga sequence ko, sa sequence na napunta sa akin, wala akong hair na gets. na composite na Doon lang ako sa part na yun kay Casey. Yung mga dila. So ayun, sana nagustuhan niyo tong content namin ngayon na ginawa na to. Again, yung mga opinion lang namin yun. Yung mga ibang bagay na assume lang namin based sa mga experience at knowledge namin sa visual effects, sa film in general. Abangan nyo kami sa mga susunod na content. Make sure to subscribe, click the like and notification bell para lagi kayo updated sa mga susunod naming content. And kung meron kayong mga gustong request, comment down below guys kung anong film at TV series, commercial na nag-stand out sa inyo, kung pangit, kung maganda, i-react namin. And magbibigay kami ng sarili naming comments, professional opinions. Yun. Yan, bye. Hi guys, bye-bye! Bye!